Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan. Aming mga kasama dito sa bus at sa konduktor at driver na nagbigay sa amin ng pahintulot na pagpalaan kayo ng Panginoon. Ngayong hapon ay nais ko po dalhin sa inyo ang topic na may pamagat siyang The Keys of the Kingdom. Ang susi ng kaharian. Ang ating Panginoon, minsan sa isang panahon, ay kanyang tinanong ang kanyang mga alagad. At sabi niya dito, when do men say that I, the Son of Man, am? Sino ba ako na anak ng tao sa inyo? Ito ay makikita natin sa Matthew 16:18. At ang sabi ng iba, ikaw ay si Elijah, ikaw ay si Jeremiah, ikaw ay si isa sa mga propeta. At ang sabi ng Panginoong Yesus sa kay Pedro, sino ba ako sa iyo? At ang sagot ni Pedro, yung kanyang sagot, ikaw ang Kristo, anak ng buhay na Diyos. Pagkatapos ng confession ni Pedro, ay sinabi sa kanya ni Jesus, he was giving the keys of the kingdom to Peter. So, maraming mga maraming mga diversion ng text nito sa ibang mga tao, sa ibang reliyon. Ang sabi ng iba, pag nakita natin sa mga pelikula, si Pedro ang humahawak na susi. Kung sino man ang gusto niya papasukin sa langit, pwede. Kapag sino man ang nais niya na hindi pwede pumasok sa langit, hindi pwede. So ito po yung karamihan na misinterpretation natin sa tekstong ito. Ang statement ng Panginoon ay nagbigay ng talinhaga sa mga Kristiyano sa ating panahon. So, ang sabi ng banal na kasulatan, itong teksto na ito ay hindi lamang kay Pedro ibinigay ang susi ng kaharian ng langit. Pagpos ito ay makita natin sa Matthew 18, dito sa banal na kasulatan ay ito pong babasahin sa inyo, chapter 18 ng Matthew and verse 18. Sinasabi po dito ng malinaw para sa ating lahat. Sinasabi po dito, at totohanan sinasabi ko sa inyo, sa anumang inyong talian sa lupa at yaong tatalian sa langit, anumang inyong kalagaan sa lupa ay siyang kalagaan sa langit. Itong pabalita ng langit, itong ibig sabihin na susi na sinabi ng Panginoon ay hindi actually susi na manual na ginagamit natin. Ito po ay yung susi ng kaalaman ng kaharian ng langit. So ito po ay ibinigay sa mga disciples ng ating Panginoon Jesus. At ito rin, ang salita ng Diyos ay na-open sa ating mga tao sa ating kapanahunan. At dito po ay sinasabi sa atin na ito ay nagbibigay ng tinatawag na eye-opening sa ating mga Kristiyano. We are the holders of the keys to the kingdom of heaven. Tayo yung binigyan ng susi. Tayo na nakaalam ng ating Panginoong Yesus ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo nakaalam na siya ay babalik muli para tayo ay dadalhin sa langit. Tayo itong mga tao na binigyan ng susi ng kaalaman ng kaharian ng Diyos. So we are the holders of these keys. At sa ating kapanahunan ay nais natin ito ay ibigay na pabalita sa mga tao para sila rin ay magkaroon ng karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan
sa pamagitan ng ating Panginoon sa kanyang Tabi lang. binigay Tabi lang. para tayo ay magkaroon ng magkaroon ng adoption bilang mga anak ng Diyos. So dahil sa ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng karapatan na tawagin ng anak ng Diyos. So, napakaganda po ng mga taong maisip natin na nagbibigay ng pabalita ng langit sa mga tao upang sila rin ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga isip. Diba? Tayong mga heaven Christians during this time of troubles. Doon sa panahon na to ay nandito lahat nakita natin, maririnig ang mga crimes. Anywhere we go, mayroong mga patayan, rape, and many other problems na pinopost sa ating mga newspaper, sa ating mga dyaryo, sa ating mga television. Dahil ang mga tao ngayon ay, dahil dyan ay nawala na sila ng pag-asa. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, ang ating tanging pag-asa lamang ay ang Panginoon. Sa Kanya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Kanyang mga panukala sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ay maranasan natin ang kasiyahan. A little heaven down here on earth sa ating mga tahanan kapag ang Panginoon ay nakasentro sa ating buhay. So, ang kaharian ng langit ay open po ito sa lahat. Sa lahat na magkaroon ng pagtanggap sa Kanya. So, wala tayong gagawin kundi tatanggapin lamang natin ang Panginoong Jesus. At sa ating pagtanggap sa Kanya ay gagawin natin ang Kanyang kalooban. So, magbabasa ng banal na kasulatan. Pagkatapos, manalangin tayo sa ating kalagayan in this troubled world. Tayo ay nabubuhay sa huling panahon. At ang Panginoon po lamang ang bibigay ng kalusugan sa ating mga problema. Sa ating mga ay nakarap na mga pasanit. Sa ating mga kakulangan sa ating buhay. Pera man yan, relasyon, o any other factor, ang Panginoon po lamang ang makapagbigay sa atin ng kapayapaan. Ng kapayapaan ng ating isipan, ng kapayapaan ng ating kaligtasan, sa kanyang pagbabantay sa atin araw-araw. Ang kaharian ng langit ay para sa iyo, kaibigan, at para sa atin. Nawa, sa hapong ito, kagaya ng provision ng ating Panginoon, makita sa Matthew 28, 19, 20, na ito pong basahin sa uli. Yung 28, chapter 19, verse 20, ito po ang ibinigay na komisyon ng Diyos para sa kanyang mga anak. Bakit kami ay nagbibigay ng pagpalitan ng langit? Dahil mahal namin kayo mga kapatid. Nais namin na maranasan niyo yung buhay na pakikisama ng Panginoon. Kahit nasa puno tayo ng problema, mga kahirapan sa buhay nito, ang Panginoon lamang ang bibigay sa atin ng iba yung kaligayahan, kasiyahan. Sa 28 verse 19 sinasabi dito, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang panalangin po namin sa hapong ito, nawa ang pakikisama ng banal na Espiritu ay maranasan ninyo sa biyaheng ito at kasama yung driver at conductor, sana mas malawak ang kanilang hanap buhay sa araw na to. Bigyan sila ng maraming pasahero at maraming kita. At sa mga narito, nais ko pong magkaroon kayo ng kapayapaan na kasama ang ating Panginoon. Salamat po at God bless.